Magandang araw mga ka-farm, kanegosyo, kababoy. Ngayong araw na ito, ipakita ko sa inyo kung saan ang mas malaking kita. Yung mag-alaga ng inahin o yung patining na mag-alaga ng palakihing baboy. Una sa lahat, shout out sa lahat ng mga viewers ko, sa mga subscriber ko, sa aking YouTube channel. At saka yung mga Palbads Clan, Santander Clan, ni Catalina at saka Flores Clan. Marami pong salamat sa inyong suporta at panonood sa aking YouTube channel. Ngayon, magbigay ako ng example na 10 inahin at saka 10 alagang biik na palakihin. Una, yung alagang inahin. Yung alagang inahin, bawat isa mag-consume ng 4 to 5 kilos a day. Kung ita-times mo ng 30 days, ang bawat inahin mag-consume ng 4 kilos times 30, nasa 120 kilos per month. Times 5 months, 150 days, nasa times 5, nasa 600 kilos. 600 kilos times 10 mo nga inahin, nasa 6,000 kilos. 6,000 kilos, i-multiply lang natin, i-assume natin sa 40 pesos per kilo ngayon dito sa amin sa probinsya, abot ng 40 kilos, 40 pesos per kilo, nasa 240,000 pesos sa 10 inahin hanggang 150 days. Bakit 150 days? Ang ating alagang inahin manganak sa 114 days karamihan. Tapos 1 month date bago ihiwalay ang anak niya o biik. 30 plus 14, 144 days plus additional 6 days para bago naman magpakasta yung inahin. Kung pas yung pakasta sa inahin. Pero minsan matagalan pa. Yun ang computation natin. Kung sa 6,000 kilos times 40 pesos per kilo, nasa 240,000. Ngayon, ilan bang biik ang maglabas sa 10 inahin? Ang akala ninyo, madali lang mag-alaga ng inahin. Ang bawat inahin natin, hindi kayo mag-assume na ang lahat na 10 inahin, based sa experience ko sa sa ilang taon sa aking piggery farm, minsan mag-average lang tayo ng 70 kabiik ang maximum. Kasi bakit? Ang problema natin na ma-encounter dyan, minsan 2 months, 3 months makita natin ang inahin na nakunan, hindi nabuntis. Yung iba naman, nagkasakit. Yung iba naman, karamihan, hindi lahat mga anak o 10 na biik above. Karamihan may mga anak na 8, 5, marami siyang anak pero minsan ang mabuhay 8, 5, 3, 7 dahil nagkasakit o patay nang lumabas. Ganun ang mangyari sa isang piggery farm. Lalo na yung kulang ka sa vaccine, yun ang problema. Lalo ng mga vaccine, walang parbo, walang kulira o ano pa, yun ang problema ang ma-encounter natin sa inahin. Ngayon, i-assume natin na sa pinakamataas na lang sa 10 inahin, may 70 kang biik. Ang 70 na biik, i-multiply mo ng 4,000 dito sa amin ang biik, 70 times 4, nasa 280,000. Ngayon, ilan lang ang kita mo? Kung ang 240 times 240, ileste mo sa 280,000, nasa 40,000 lang ang kita mo sa 10 inahin. Yun lang kung hindi manganak lahat ng inahin mo. Yun ang basic experience ko dito sa farm ko. Yun ang problema. Ngayon, ang kikita natin is 40,000. Yung 40,000 natin, kunan pa yun ng vaccine at saka yung sweldo natin sa nagbantay sa piggery farm natin. Yun lang ang kikitain natin.
sa mag-alaga ka ng inahin. Kaya kung sa piggery farm talaga, karamihan, hindi mag-dispose yun ng biik. Kasi ang problema, ginagawa nilang patining. Kasi mas okay yung patining kaysa mag-alagang inahin. Ang problema lang, kung magpatining ka, wala kang inahin, karamihan, mahirap magbili ng biik kasi kahit sa ang farm, minsan hindi sila magbinta ng biik. Ngayon, i-compare naman natin doon sa patining natin. Ang 10 biik natin, hanggang yan ibinta, paglaki, ang expenses niya nasa 6,000 pesos na feeds. Pag-abot ng 4 months, mula binili mo, 4 months, 120 days, nasa 100 kilos na yan. 100 to 100 plus. I-assume lang natin nasa 100 kilos. Yung 100 kilos mo, sa ngayon sa buying dito sa amin, is nasa 180 per kilo. Yung 180 per kilo, times mo sa 100 kilos ang patining mo, nasa 18,000. Times 10 patining mo, nasa, palagay na lang natin, sa 10 patining mo, nasa 180,000. Yung 180,000 yung gross mo. Kasi kunin natin yung pagbili mo sa biik, kahit sa iyo yan o binili, 4,000 ang biik, 6,000 yung sa feeds, nasa 10,000 yung kapital mo. Tapos, yung medisina, yung sweldo mo sa tao, ipalagay na lang natin na sa expenses mo, nasa 11,000 lahat. Kung 18,000 yung gross mo bawat isa, nasa 7,000 ang kita mo. Nasa 70,000, 7,000 times 10, 70,000. Yung sa inahin, ang kita mo sa 10, 40,000 lang. Sa akin, ito talaga ang nakita ko sa ilang taon ko. Mas malaki ang kikitain natin. Kung sa atin ang inahin, atin ang biik, palakihin natin, ay mas malaki ang kita. Kung ang biik natin palakihin, ipatining natin, kaya mas malaki ang kita sa patining. Ganon ang experience ko ngayon. Makikita ninyo ito. Halos mga patining ko, mga malalaki na. Nasa mag 3 months na ito. Pero nasa 70 kilos na. Marami ito ang patining ko. Kasi yun ang na-experience ko. Kahit pag ibinta mo yung biik, medyo kumikita, medyo maliit lang. Kasi minsan may mga bansot na biik. Hindi naman yun mabinta, ang maiwan sa'yo. Yun ang problema. Yun ang problema natin dito sa piggery farm natin. Next time naman, ipakita ko sa inyo kung ano ang mga sakit ng inahin, ng karamihan sakit na sinasabi ko sa ibang video ko. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa Palban's Farm YouTube channel.